Kumusta? May isang napakalaking tanong sa teolohiya na susubukan nating sagutin ngayon. Paano ba nagkakatugma ang katarungan ng Diyos at ang ating malayang kalooban? At paano nga ba hahantong ang lahat sa isang perpektong sandilikha? Tara, alamin natin kung paano naglalaro ang katarungan at pag-ibig sa dulo ng lahat. At heto agad ang tanong na nasa puso ng usapan natin. Isipin nyo, parang imposible, di ba? Kasi kung malaya tayong pumili, parang laging may tsansa na magkamali o magkasala. Pero, paano kung may solusyon pala sa mukhang imposibleng problemang ito? Dito iikot ang buong paliwanag natin. Okay, umpisahan natin sa pinaka-core ng problema. Para masabing perpekto ang isang nilikha, dapat may kalayaan itong pumili. Pero ang mismong kalayaang yan din ang nagbubukas ng pinto para sa kasalanan. Paano natin lulutasin itong parang catch-22 na sitwasyon? Para maintindihan natin ang solusyon, may isang key concept tayong kailangang intindihin, ang tunay na santuaryo. At para maging malinaw, hindi ito isang physical na building dito sa lupa ha, ito ay isang mas malaki, mas malawak na katotohanan sa langit na kailangang linisin. So tingnan nyo itong paghahambing na ito. Yung mga bagay at ritual dito sa lupa tulad ng tabernakulo para lang silang anino o isang preview. Sinasalamin lang nila ang isang mas malaki at mas totoong proseso ng paglilinis at pagtubos na nangyayari sa buong sansinugup. So dito natin makikita yung dilema. Hindi pwedeng basta nalang puksain ng Diyos ang kasalanan gamit ang dahas. Kasi kung gagawin niya yun, para na rin niyang sinabi na, okay, talo ako, tama si Satanas. Mawawala ng saysay ang malayang kalooban at mapapatunayan lang yung mga akusasyon laban sa kanya. So paano ito masosolve? Well, unti-unting inilatag ng Diyos ang kanyang plano. Nagsimula ito sa isang napakalakas na pagpapakita ng kanyang pag-ibig at katarungan. Pero ayon sa argumentong ating sinusuri, hindi pa pala ito sapat para kumbinsihin ang lahat magpakailanman. Yung sakripisyo sa krus, yan ang nagsimula ng lahat. Dahil dito, nabigyan ng kapangyarihan ang isang partikular na grupo ng mga tao para ipresenta yung susunod at napaka-critical na ebidensya. Okay, so meron ng krus, may banal na espiritu, may mga martir na handang mamatay. Pero ang tanong, sapat na ba talaga to para tuluyang alisin ang anumang pagdududa sa isip ng lahat kasama na ang mga anghel magpakailanman? Well, ayon dito, hindi pa. At dito na tayo papasok sa grand finale, ika nga. Ito yung climax ng buong cosmic argument, yung nag-iisang kaganapan na magbibigay ng pangwakas na kasagutan sa lahat. At heto na, ang sagot. At ang nakakagulat, simple lang pala. Ang unang pagkabuhay na maguli. Yes, yung pagkabuhay muli ng mga martir na naninindigan sa mga utos ng Diyos hanggang sa huling hininga. Yun na pala yung knockout punch. Yun na ang ebidensyang hindi na matatawaran. At ito ang napakalinaw na ideya. Nung nagtagumpay sila laban sa kamatayan, para na ring naipakita na, hey, ang mga utos ng Diyos hindi yan pabigat. Ito pala ang daan patungo sa buhay. Dahil dito, biglang nawala ang anumang basehan para pagdududahan pa ang kabutihan ng Diyos. Sa puntong to, tapos na ang debate. Game over. Ang malayang kalooban ay nagiging perfecto hindi dahil tinanggal yung kakayahang pumili, kundi dahil yung pagpili ay nakabatay na sa kumpletong kaalaman at perfectong pag-unawa sa kabutihan ng Diyos. So ngayong na-establish na ang pamantayan ng katarungan at napatunayan na ang kaso ng walang duda, ano na ang susunod? Siyempre, ang mga lohika na kahinitnan nito. Okay, tingnan nyo tong sequence. Napaka-importante ng order nito. Una, yung first resurrection. Yan ang patunay. Dahil may patunay na, pwede na magsimula ang paglilinis ng santuaryo. At pagkatapos lang yan, kapag settled ng lahat, saka palang ibubuhos ang hatol, ang 7 salot. Hindi ito pwedeng magkabaligtad. Cause and effect, di ba? At alam nyo ba, itong mga susunod na mangyayari ay may katumbas pala sa sinaunang ritual ng araw ng pagtubos. Parang yung ginagawa nila noon sa tabernakulo ay anino lang ng isang cosmic scale na paglilinis. Bawat yugto may katapat sa mas malaking plano. At ito, napaka-critical na punto. Uulitin ko. Ang 7 salot ay hindi ang patunay. Ito ang bunga ng patunay. Isipin niyo sa isang korte. Ang sentensya ba ang nagpapatunay na guilty ang isang tao? Hindi, di ba? Ipinapataw lang ang sentensya dahil napatunayan na ang kaso. Ganon din dito. So paano nito sinasagot yung pinakaunang tanong natin, yung paradox ng free will? Tara, iugnay na natin ang lahat, tingnan natin ang final resolution.
Matapos maipakita ang lahat ng ebidensya at makumpleto ang kanilang malayang kalooban, ilan sa mga matuwid na nilalang ang muling pipiliin ng kasalanan? Ang sagot, 0. 0. Wala na. Tapos na ang issue magpakailanman. At dito natin makikita yung ganda ng plano, yung buong drama ng kasaysayan mula sa krus hanggang sa unang pagkabuhay na maguli, ang layunin pala ay para ipakilala ng lubusan kung sino talaga ang Diyos. At kapag nakita na yun ng lahat ng nilalang, ang pagpili sa Kanya ay nagiging natural, malaya at permanente. So para irapa pa mga key points natin. Una, ang free will ay hindi tinanggal bagkus ay naging perpekto dahil sa sapat na patunay. Pangalawa, ang first resurrection ang naging game changer. At pangatlo, ang judgment tulad ng 7 plagues ay consequence lang nito, hindi ang patunay mismo. At iiwan ko kayo sa isang huling tanong na medyo philosophical. Kung meron ng ganap na patunay na nag-aalis ng lahat ng pagdududa, masasabi pa ba nating tunay na malaya ang pagpiling natitira? Isang bagay na maaari nating pag-isipan.